Hello all guys. Welcome again to my channel, Ruth Official. Ngayon guys, nagluto ako ng tahong. Tahong ni Carla. Ayan. Makakain ulit after how many months? Kasi bihira lang ako makakain ng ganito. Kakain lang ako ng ganito pag wala yung asawa ko. Kasi ayaw niya na kumakain ako ng ganito. Hindi naman sa bawal sa religion niya, sa religion namin. Kaya lang, hindi niya type na kumakain ako ng ganito. Pero nakita niya na kumain ako noon sa restaurant, sa Chinese restaurant. Kasi, syempre, may occasion and then maraming mga tao. Daming ganito na naluluto. So, nakita niya na kumakain ako ng ganito. Sabi niya sa akin, "Eee." Sabi niya sa akin, "Eee." Sabi niya, hindi niya ako hinalikan ng araw na yan kasi sabi niya mag-toothbrush ka muna mabuti dahil dyan sa tahong na yan. Ang tawag dito sa German is Muschel. Yeah. Muschel. Yan. Yan, tahong yan. So, hindi niya talaga ako hinalikan kasi sabi niya, sabi niya sa akin. So, ayun, parang ayaw ko nang kumain kasi pag nandyan siya, hindi ako makakain ng mabuti. Kaya, mas maganda niluto ko ito na wala siya. Pag nasa trabaho siya. So, ayan, nagluto ako, 'di ba? Tahong masarap kaya. Kaya pag uwi ko, ganito lang kakainin ko if God permit. Yung mga tahong na hindi ko pwedeng kainin dito pag nandito yung asawa ko. So, talagang sinadya ko niluto ito ngayon, tahong na yan. Marami ito, may ng 1 kilo, kaya lang yung kalahati, nilagay ko muna sa freezer. Hinugasan ko and then nilagay ko sa freezer. Ayan. And then, konting kanin tayo, o diba? Ayan. Sarap kaya. Kakain tayo, guys. Kain tayo. So, hanggang dito na lang, guys. Tahong ni Carla. Ayan, o diba? Masarap. Pero natikman ito ng anak ko, Yung anak ko na bunso, saka yung una. Pero paminsan natitikman nila ito, hindi lang nila alam. Hindi nila alam na pag nagluluto ako ng paella, yung parang Spanish na food, hindi nila alam na meron din itong, yung tahong doon, di ba? Wala lang siyang yung shell, o di ba? So, ayan. Kaya makakain ako ng tahong. At least hindi naman ito haram. Halal. Ito, halal. Hindi na. Halal. Kahit ngayon sa Bangladesh, kumakain yung mga kapatid ng asawa ko ng yung duck. Pero yung asawa ko hindi talaga kumakain. Kaya alam ko kung ano naman ang haram o halal. So, kaya sabi sa asawa ko, maarte ka lang. Dati kinakain niya din yung atay ng kalabaw. Diba yung atay? Yung liver o the liver ang tawag, ewan ko. Sa German is liver. And then yung atay. Ayaw niya din kainin. Dati daw kinakain niya yan nung maliit pa daw siya, nasa Bangladesh. So, after that na nandito sa Germany, hindi niya na kinakain ng asawa ko yung atay. Natakot na daw siya. Ganun. So, ang dami niyang iniiwas na hindi niya kinakain. Talagang, ang dami niyang iniiwas talaga. Mga hindi niya kinakain. Pag ayaw niya talaga. May mga karne ng baka nga kasi diba may high pressure. Paminsan-minsan lang kumakain ng kanin ng baka. Lahat ang gusto niyang kainin isda o kaya chicken lang. Isda, chicken, and gulay, karamihan. Gulay. Nagluluto ako ng pinakbet or ginisang gulay, ganun. Yun tapos gusto niya din yung ginagawa ko na nilalaga ko ng okra, tapos isaw-saw.
Pero ayun yung isa-usa, kakainin niya lang ng ganun. Sabay may isda. Ganun gusto niya lang. Yun ang ano ng asawa ko. So, mahirap talaga pag ibang country, hindi mo makakain ng ibang ang gusto mo. Ang bawal lang talagang baboy is haram. Halos more than 23 years. 23 years, hindi ako nakakain ng baboy. As in, bawal na sa akin ang baboy. So, I accept naman lahat yan. Kahit sa Ramadan, nagra-Ramadan ako. Pag hindi kompleto yung Ramadan ko, dahil alam mo naman, ang babae, palaging may tawag dito, bisita. Alam ninyo na rin yun. Anong ibig sabihin yung bisita? So, hindi lahat ng nagramadan na kompleto ang buwan kasi paminsan na putol. Tapos, hahabulin na lang nila after ng Ramadan. Again. So, ganun lang talaga. Ako nung ginagawa, 23 years na ako, tapos hindi ako kumain ng baboy. Then, nag-Ramadan din ako. Kaya lang paminsan di kompleto. Gawa nga may bisita darating. And then, pero kailangan habulin mo after ng Ramadan Fest. Ayun lang ang ginagawa ko. So, yun ang aking kwento na ako ay isang Muslim pero bumibisita pa rin ako sa church. Hindi niya alam ng asawa ko na bumibisita ako sa church. Pero hindi niya matatanggal ito kasi yung respeto ko ay nandun pa. Kasi pag Christmas, nagki-Christmas din ako dito. Naghahanda ako. New Year ako, nagde-deco ako din paminsan ng mga deco Christmas ng mga gamit. So, hindi siya nagagalit. Kaya alam ko. So, hanggang dito na lang guys. Ako ay nagugutom na. Ngayon lang ako ay kakain ng tahong. Konting kanin kasi diet tayo guys. Kasi malaki na ang ating tiyan. So, hanggang dito na lang guys. Salamat sa pagdinig ng aking kwento ni Ruth Official Channel. Ako ay 23 years na Muslim. No? Pero syempre, ang aking religion dati ay nandyan pa. Hindi mawawala guys. Ang respeto ko nandyan pa rin. Kaya hindi naman yung asawa ko na sobrang mahigpit na nakaburka o ganun, hindi. Kung ano yung suot ko, ganun ang mga suot ko. Wag lang ako yung magsuot ng two-piece or whatever, no? Ganun lang. Pero nagsusuot pa rin ako ng normal na suot na katulad ng tao, di ba? So, masaya pa rin ako na ganito, na hindi siya masyado mahigpit. Di ba? So, hanggang dito na lang guys. Thank you all for watching. Bye-bye!